Kasunod ng malakas na pagyanig sa Mindanao, kanselado ang ilang flights sa Ninoy Aquino International Airport. Live mula sa NAIA Terminal 3, nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Gerard, ilang airlines ang nagkansela ng flights dyan at hanggang kailan ito? Julius, tama ka, nagkansela na nga ng mga flights ang Philippine Airlines at ang Cebu Pacific papunta at manggagaling dyan sa General Santos City. Ito nga ay matapos itong magnitude 7.8 na lindol na tumama dyan sa General Santos. Ayon nga sa Department of Transportation, nagkalasan ng ilang bahagi ng kisame sa loob ng General Santos International Airport. Basag ang mga bintana at nagkandasira-sira ang mga pader. Sa ganyang estado ngayon sa paliparan, kaya hindi pa pwedeng gamitin ito. Ay sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, kinakailangan pang suriin ang structural integrity ng paliparan para malaman kung ano pa ang mga dapat ayusin dito. Sa ibinabang notice to airmen ng CAAP, hindi pa magagamit ang Jensan Airport hanggang Huwebes, June 11. Pero ayon naman sa Department of Transportation, mukhang aabuti ng higit isang linggo bago magamit muli ang paliparan. Kanina ay ininspeksyon ng DOTR ang pinsalang tinamo ng airport. Tinitingnan na rin ng mga structural engineer ang passenger terminal building. Nabasag din daw kasi ang mga salamin sa control tower ng airport. Hindi pa raw magbabalik ang commercial operations ng airport hanggat hindi sila makakakuha ng certification na ligtas na itong gamitin. Pero target ng kagawaran na magkaroon ng partial operations sa susunod na linggo. Narito ang pahayag ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez. We have to identify a certain portion of the PPP kung saan pwede kami we do a partial operations. So kausap din namin yung mga airlines kanina, ayusin namin. So in 1 week, baka may balik na namin yung commercial operations. Tinatayang nasa 135 million pesos ang magagastos para maisaayos ang terminal. Papalitan daw ng tempered glass ang mga salamin para mas ligtas para sa mga pasahero. Sa 63 flight na kanselado ngayong araw, paalis man o papuntang Jensan, apektado rito ang higit 1,700 pasahero. Pinayuhan silang gumamit muna o gamitin muna ang Davao International Airport at ang Awang sa airport sa Cotabato. Magbibigay naman daw ng special permit ng DOTR para sa mga bus na maghahatid sa pagitan ng Davao International Airport, General Santos International Airport at Awang Airport sa Cotabato. Inanunsyo rin ni DOTR Secretary Giovanni Lopez na bagamat hindi mo nagagamitin sa commercial operations ang Jensan, bukas naman ito para sa military, humanitarian, government at cargo flights. Para raw yan matiyak na makakarating sa probinsya ang mga tulong nila o ang mga tulong mula sa pamahalaan at iba pang sektor. Samantala, target balikan ng DOTR sa mga susunod na araw ang mga nasira ring pantalan sa General Santos City at Sarangani. Julius, alam mo kanina kinukwento sa atin ng mga personnel dito sa NAIA na kahapon talaga nagkaroon ng mga mahahabang pila sa mga opisina ng mga airline dito para nga makapagparebook sila o makapagre-route ng kanilang mga flight. Madali lang naman daw kasi pwede naman nilang gamitin yung Davao International Airport o yung Cotabato Airport. Yun nga lang, syempre magbubus ng konti. Pero libre naman daw ang pagpaparebook o pwede naman daw i-refund na lamang ito o pwede rin yung binayad dito sa mga ticket na ito ay ilagay na muna sa isang travel fund. At yan ang advice ng mga airline sa mga pasahero. Julius. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.